G. GB. Okay. So, ilan taon na? 20. So, ikaw ay from? Negros. So, yun po, na talagang... Pastor's kid po. Pastor's kid. Pastor's kid. Pastor's kid. Okay. So, tatay mo pala ay pastor. So, okay. So, yun po ang ating pong mga bisita ngayon from Bible School sa Cornerstone, sa farm. So, tayo po ay tumayo. Buksan po natin muli ang ating pong mga Bible sa Matthew chapter 22. Magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2. Sabay-sabay po tayo sa verse 14. Matthew chapter 22, verses 1 to 14. Kung nakita na po, isang malakas at masaya, amen. Amen. Verse 1. And Jesus answered and spake unto them again by parables and said, verse 2 kayo po. The kingdom of heaven is like unto a certain king, which made a marriage for his son. And sent forth his servants to call them that were bidden to the wedding, and they would not come. Verse 4. Again he sent forth other servants, saying, Tell them which are bidden, Behold, I have prepared my dinner. My cups and my banquets are filled, and all things are ready. Come unto the marriage. But they made light of it, and went their ways, one to his farm, another to his merchandise. 6. And the remnant took his servants, and treated them spitefully, and slew them. But when the king heard thereof, he was wroth, and he sent forth his armies, and destroyed those murderers, and burnt up their city. Verse 8. Then saith he to his servants, The wedding is ready, but they which were bidden were not worthy. Go ye therefore into the highways, and as many as ye shall find, bid to the marriage. Verse 10. So those servants went out into the highways, and gathered together all as many as they found, both glad and good, and the wedding was furnished with guests. And when the king came in to see the guests, he saw there a man which had not on a wedding garment. 12. And he said unto him, Friend, how camest thou with neither not having a wedding garment? And he was speechless. Then said the king to the servants, Bind him hand and foot, and take him away, and cast him into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Verse 14, or together ready read. For many are called, but few are chosen. Tayo po lahat ay umuko, pumikit, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit. Kami po ay lumalapit sa inyong harapan at humihingi po kami ng kapatawaran sa aming po mga kasalanan. Wala kaming may tatago sa iyo, lahat ay hayag. Kaya sana maunawaan ang bawat Kristiyano na hindi ko man nakikita ang kanilang ginagawa, hindi ko man nakikita ang kasalanan na kanilang ginagawa. Nawa maging bukas ang kanilang kaisipan na ikaw ang aming Diyos na nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Kaya sana ang pag-iwas sa mga kasalanan ay hindi dahil sa mga kapatiran, hindi dahil kay pastor, kundi sana maunawaan nila na ito'y inyo po nakikita. Salamat sa gabing ito, ikaw ang aming Diyos na mapagpatawad. Salamat na kayo po'y patuloy na tumatawag ng mga kalalakihan na talagang sinusugo mo sa iyong ubasan, nagsuko ng kanilang buhay, tinalikuran ang kanilang pangarap sa kanilang buhay, tinalikuran ang marangyang buhay. Dalayan ko po ang kong pagkilos sa kanila, samahan ko't gabayan, sapagkat tunay na hindi po madali ang ministry, hindi po madali ang pagsusuko ng buhay. Salamat po na kayo po ay patuloy na tumatawag upang patuloy na ibahagi ang kaligtasan, ibahagi si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Tunay na sa aming pong panahon ngayon, nakakalungkot. Maraming tao ang ayaw makinig ng inyong pong banal na salita. Maraming tao ang tumatanggi. Kawa mo po sila, nawa isang araw maging bukas ang kanilang puso at isipan upang tanggapin ang iyong banal na salita. Pakinggan ito, tanggapin ang Panginoon Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Dalangin ko po aming Diyos, pagpalain mo po ang pangangaral ngayong gabi. Itago mo po ako sa inyong pong likuran. Wala akong ibang hangat kundi pangalan mo ang siya may taas. Ikaw ang siya makita,
malulhatit maparangalan. Itago mo po ako at Banal Espiritu, kayo po siyang mangusap sa puso ng bawat isa. Pagpalain mo po patuloy ang bayan ng mataas na kahoy. Pagpalain mo po patuloy ang mga kapatiran. Ito po ang aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Pwede na po magkap. So mga kapatid, mga minamahal, verse 14, dito po natin tukunin ang ating pong pag-aaralan at ito po yung title ng mensahe ng ating pong Panginoon. At sana nga po ang aking share ngayon po ay yung aking napanaginipan. Kasi yung nakarang gabi ako po ay nanaginip na ako inuutusan ni Pastor Sosa na Pastor Jazz, ikaw na yung mag-share sa kanila, ikaw na yung mag-devotion sa kanila. Para bagang hindi ako handa. Lagi sinasabi sa akin, Pastor, na preach the word, be instant in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. So ngayon, doon sa panaginip ko ay aking share sa mga kasama sa panaginip, yung Hebrews 10:25. At then, isa pang talata ay yung Matthew 6:33. So, doon po sa Hebrews 10:25, talagang sinasabi po doon, as you see the day approaching. So, malapit na ang Panginoon. Kaya kung nakikita niyo po mga balita ngayon, sa Pakistan, sila po ay lubog sa baha at marami nang namatay sa Pakistan, more than 1,000 people, at karamihan po doon ay mga bata. So gano'n na po talaga katindi ang mga trahedya sa ating panahon. And then sa Greece, kung inyo po nakita rin yung Greece ay 3 days na ito ay nasusunog. At ang isang rescue team, isang helicopter ba yun o sabihin natin jet, na talagang pumapat yung nagsasabog ng tubig ay talagang bumagsak din at sumabog. So yun po. So talagang napakatindi na po ng trahedya ngayon. Kaya ito po ay talagang nasasabi natin tayo ay nasa huling araw na. Kaya dito sa mga Bible student na kasama natin ngayong gabi, masasabi ko lang na tama ang inyong pong desisyon na magsuko ng buhay at ito po yung dakilang bagay na magagawa natin para sa Panginoon na talagang tayo ay maglingkod. So masasabi ko rin ngayong gabi, ang ministry hindi madali. Amen. So mayroon kayo nakita ditong song leader, sasabihin ko po sa inyo, nagsimula ang gawain dito na talagang walang-wala, na talagang all around. Ako, tagapagpaawit, janitor, magpunas sa mga upuan, magmap ng sahig, all around. Kaya expect nyo na yan. Hindi madali ang ministry. At mararanasan ninyo na talagang as in, walang a-attend. Naranasan ko po yan, walang umatin talaga. Pero tuloy pa rin ang preaching. At lagi ko yung kinukwento kay Brother Edwin. Si Brother Edwin hindi umatin. At mararanasan ninyo, minsan, 2, 3 lamang atin. Pero tuloy lang. So, ganyan ang ministry. So mga kapatid, mga minamahal, ngayon yung gabi po, yung po title, Many are called, but few are chosen. Ano? So many believers today are not in the ministry. Maraming mga mananampalataya, marami ang naligtas, pero nasaan sila? Sila ay hindi active at sila ay hindi nakikipag-cooperate sa ministry. So many are called but few are chosen. Many believers today are not active in the ministry. Many believers today are not faithful. Hindi tapat, not fruitful. Talagang hindi nagbubunga sa ministry sapagkat wala nga pong ginagawa. Not fervent in serving the Lord. So hindi sila mainit at talagang wala silang init sa paglilingkod. Wala silang gana, wala silang desire na maglingkod. Wala silang desire na maging tapat sa Panginoon. Tapat sa paglilingkod. So yan po, na marami ang naliligtas. Diba? Marami ang tumatanggap kay Kristo. Pero nasaan po sila? Kaya ito po yung sinasabi dito ng Panginoon Jesus, many are called but few are chosen. So isa nga po sa dahilan kung bakit talagang kakaunti ang napili, ay dahil nakita po ng maraming Kristiyano, mahirap talaga sa ministry. At kung titignan po natin dito sa mga talata na ating pong binasa, makikita po natin dito yung ilan sa mga dahilan bakit talagang kakaunti ang pinili. Amen po ba? At simulan na po natin ang 4 na bagay na dahilan bakit kakaunti ang napili. At sabi nga po dito sa verse 5, tingnan nyo po ang verse 5. Ano po masabi po dito?
but they make light of it, and went their ways. Sila po ay humayo, one to his farm. Parang, Brother Ed, hindi kaya ikaw ito. Farm yung binanggit eh. Okay? So, but they made light of it, and went their ways, one to his farm, another to his merchandise. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, many are called but few are chosen. They love their duty. Yan yung isa sa dahilan. Or sabihin na natin, mas mahal na maraming tao, mas mahal na maraming Kristiyano, yung trabaho nila. So, yun po yung nakakalungkot na minsan, ang isinasakripisyo yung gawain, ang isinasakripisyo ay si Kristo, pero hindi magawang isakripisyo ang trabaho. So, ganun po katapang ngayon mag-preach si Pastor Sosa na pinanood yung kanyang yung prayer meeting kagabi doon sa Lemery, ano? Matapang na si Pastor Sosa mag-preach ngayon. Pero dati hindi ganun katapang. So, yun po yung katotohanan na talagang masakit tanggapin at masakit mapakinggan na marami ang Kristiyano hindi nakakapagpatuloy sa ministry kasi ang inuuna nila yung kanilang trabaho, their duty, yung kanilang tungkulin. Diba? Na yung lumalabas na ito yung mas mahalaga sa kanila. Lumalabas na hindi mahalaga ang gawain. Lumalabas na hindi mahalaga ang ministry. Amen po ba? So they love their duty. Kaya mga kapatid, mga minamahal, many are called but few are chosen. At salamat, mayroong 4, di ba yan? Talagang, ilang taon na ang gawain doon sa Negros? 7 years pa lang. Pero marami na naligtas. Pero yan. At ikaw lamang yung nag-aaral dito sa farm, sa Bible School. Ha? Okay, so nag-mission, ano? So, kakunti po ang napipili. Amen? At kakunti talaga ngayon ang may desire sa gawain. Kakunti yung may desire sa ministry. Kakunti yung gusto maglingkod sa Panginoon. Kakunti yung talagang gusto magpagamit sa gawain ng Panginoon. So mga kapatid, mga minamahal, they love their duty. Mas iniibig nila ang kanilang trabaho. And then verse 5 pa rin, nasabi nga po dito sa verse 5, but they made light of it, and went their ways, one to his farm, another to his merchandise. So mga kapatid, mga minamahal, they love their devices. So devices or yung kanilang dreams, yung kanilang pangarap, ang kanilang plano sa kanilang buhay. So lahat tayo may plano dito sa buhay. Ako nga, dami kong plano sa buhay dati. Gusto kong maging pulis. Gusto kong maging seaman. Gusto kong maging, ano pa? Artista. Diba? Gusto kong maging negosyante. Ang dami kong pangarap. Pero nasabi sa Proverbs 19:21, tama ba Proverbs 19:21? Kung tama po ako, tingnan po natin ang ating pong Bible. Sumingit lang kasi yan eh, ano? So gusto ko talagang yumaman dati. Pero ano sabi po dito? There are many devices in a man's heart. Ang dami nandito sa puso natin. Kasama na diyan si Aida, si Lorna, si Fe, si Shasha. Diba? So ang dami. So sabi po dito, there are many devices in a man's heart. So madaming pangarap ang tao sa kanyang puso. Nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand. So kung ano yung plano talaga ng Diyos, yan ang mangyayari sa buhay po natin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, naranasan ko na rin naman maging manager. Naging manager sa, OIC pa lang naman, OIC sa Rusi. And then, sabihin na natin naging manager na rin sapagkat nagkaroon ng sariling negosyo. Nagkaroon ng bigasan, gasol, at hayupan. Mahal talaga. Diba? Meron akong palagang kambing, meron akong palagang mga baboy, pero lahat yan, binitawan ko na. So, marami akong gusto. Pero ito nga po mga kapatid, mga minamahal, kung ano yung plano ng Diyos sa atin, ito yung talagang mangyayari. So, marami ngayon ang wala sa ministry at talagang ayaw magpagamit sa Diyos ay dahil nga sa kanilang mga plano, pangarap sa kanilang buhay. They love their devices. So yun po, na mga kapatid, mga minamahal, ako po yung nagpapasalamat na talagang si Kuya Renner, kahit siya po ay mayroong negosyo, malaki na kanyang negosyo, marami siyang tauhan, pero every Sunday, nandoon sa church, umaattend maghapon.
At kapag may soul winning, sumasama sa soul winning kahit mainit. Diba? At kahit siya po busy, pero meron siyang handle ng mga Bible studies. Kapag sinabi ni Pastor Sosang, ikaw magpipili sa Sunday, sunod lang siya. At siya, brother Renner, ikasali din sa choir. So ganun po siya ka-busy, pero ganun pa man, meron siyang time, meron siyang panahon sa gawain ng Diyos. Amen po ba? Hindi niya hinayaan na yung kanyang mga plano, yung kanyang pangarap, ay ito yung maglalayo sa kanya sa Diyos. Pero ngayon, maraming Kristiyano ngayon, dahil sa kanilang plano, pangarap sa kanilang buhay, ay kung bakit sila ay napalayo sa Diyos, nakalimutan ng Diyos, ibinigay ng Diyos sa kanilang pangarap, di ba? Nagtagumpay sila sa kanilang buhay, pero naging dahilan ito para sila hindi magamit sa gawain. Walang masama kung makamtan ng pangarap sa buhay. Pero sana huwag natin isakripisyo ang gawain ng Diyos. So mga kapatid, mga minamahal, yun po yung dahilan bakit many are called but few are chosen. Mayroon akong nakakasama sa Bible school. Yan nga, ang mga kasama ko, 17 years old. Batang-bata. Pero hindi na rin talaga nag-aral ng college. At ang sinunod na lamang ay yung panawagan ng Diyos. Pero hindi sila nagsisi. Hindi sila nagsisi na tinalikuran ang mga bagay sa mundong ito. Hindi sila nagsisi na tinalikuran ang kanilang pangarap sa kanilang buhay. Meron nga ngayon nag-aaral sa Bible School, mataas ng posisyon sa pagiging pulis eh. Tagal Laguna yun eh. Malaki na ang sweldo. Pero tinalikuran ang pagpupulis. At siya ay willing na talagang magpagamit sa gawain ng Panginoon. So mga kapatid, mga minamahal, we are in the last days. Magpagamit na tayo. At talagang napakarami sa bawat araw, ang daming namamatay. And then next, many are called but few are chosen because they love their distraction. Akala nila maganda ang bagay na kanilang pinili, pero ito ay distraction, ito ay kapahamakan sa kanilang buhay. Kasi talagang ang nais ng tao ngayon, yumaman, magkaroon ng maraming pera, kung bakit sila trabaho, ipon. Pero yun nga, di ba, si Brother Edo na nagsabi sa akin, meron siyang kakilala. Marami nga naipon, pero ngayon meron siyang sakit, cancer sa buto. Diba? Stage 4. So napakaganda ng naging trabaho. Kaya lamang ang problema ng walang oras, walang panahon para sa Diyos. At inaakala na talagang ang kayamanang ito ay magsasalba sa kanya sa kahirapan, ang kayamanang ito ay magdudugtong ng kanyang buhay. Yun ang kanyang paniniwala. Tingnan po natin ang Proverbs 11:28. Ano po ang sabi po ng Bible? Sa Proverbs 11:28, and then titingnan din po natin ang chapter 16, verse 20. Sabi po dito, he that trusted in his riches shall fall. Ang nagtitiwala sa kayamanan, ang nagtitiwala sa pera, ang nagtitiwala sa karunungan ng tao, ang nagtitiwala sa mga technology sa mundong ito ay babagsak. Amen? Minsan nga po, hindi na talaga accurate yung pag-asa ngayon eh. Diba? Kasi pinapakita ng Diyos, ang Diyos ang may control sa lahat sa mga bagyong ito. Kaya minsan sasabihin ng pag-asa, napakalakas ng bagyo, diba? Pero ano nangyayari? Wala namang bagyo eh. Diba? So yun po, at tingnan nyo, sinasabi nilang advance ang technology, pero hanggang ngayon, hindi nila ma-predict ang mga volcanic eruption, hindi nila ma-predict ang lindol. So mga kapatid, he that trusted in his riches shall fall, but the righteous shall flourish as a branch. And that's chapter 16, verse 20. Kaya mga kapatid, nakakalungkot ang mga tao nagtitiwala sa pera. Diba? Nauubos ang kanilang pera, ang kanilang kayamanan, but still, meron pa rin silang sakit. Hindi sila gumagaling sa kanilang karamdaman. Diba? So mga kapatid, ano sabi dito sa verse 20? He that handleth a matter wisely shall find good, and whoso trusted in the Lord, happy is he. Ang nagtitiwala sa Panginoon ay tunay na talagang magiging masaya.
Kaya there is joy in serving Jesus. Kaya sana tingnan ninyo yung mga kapastoran, kayong apat, matagal na sila sa kanilang gawain, maaari nakita ninyo, mahirap ang ministry. Pero bakit hanggang ngayon sila ay nagpapatuloy? There is joy in trusting Jesus, in trusting the Lord. So happy is He. Kaya mga kapatid, mga minamahal, na tayo po, kung titingnan natin ang ibang tao, na sila akala lang nila, na talagang maganda magtiwala sa karunungan ng tao, sa kapangyarihan ng tao, sa kayamanan sa mundo ito, pero distraction po yan. That's right. Distraction yan, kapahamakan po yan. Kaya tingnan niyo po, Psalms 49 verse 6 to 8. Psalms chapter 49 verses to 8. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Awit 49. Sabi po dito, they that trust in their wealth, sila na nagtitiwala sa kanilang kayamanan. Kaya ako po'y talaga nalulungkot sa mga taong mayayaman. Diba? At tingnan natin na, ituloy natin. And boast themselves in the multitude of their riches. At talaga sila po'y itinataas, nagyayabang. Yan ang mga tao ngayon, palibhasi maraming pera. Ako'y masaya kahit wala akong pera. Ako'y masaya kahit minsan talaga nauubusan ng pera sa bulsa. Na ako'y nagdadrive ng motor, walang pera. Masaya pa rin. Diba? Pero hindi nauubusan ng gasolina. So, verse 7, none of them can by any means redeem his brother. Maaari sila'y mapera, pero sinasabi ng salita ng Diyos, hindi kayang tubusin ang kanilang mga kapatid. Hindi kayang tubusin ang kanilang mga mahal sa buhay. Nor give to God a ransom for Him. Na hindi ito makakapagtubos na sa Diyos, di ba? Sa kanilang mga anak sa Diyos. So, ibig sabihin, hindi talaga makakapagligtas ang pera. Oo, maaari sinasabi nila dahil sa pera, humaba kanilang buhay. But Diyos pa rin yan eh. Ang Diyos pa rin ang nagpahintulot na madugtungan ang buhay natin. Hindi pera. Dahil sabi ng verse 8, for the redemptions of their soul, ang katubusan, kaligtasan ng kanilang kaluluwa ay mahalaga, precious, and it ceases forever. Hindi kayang iligtas ng pera ang ating kaluluwa doon sa impyerno. Si Kristo ang Panginoong tagapagligtas. Kaya yan po ang sinasabi po ng Bible, mga kapatid. Kaya sana tayo po'y patuloy na magbahagi ng kaligtasan. So ikaw ang Kristo. Si Kristo ang tagapagligtas. So yan po ang nakakalungkot na kalagayan ng mga tao sa mundo. Minsan nga, yung ating mga mahal sa buhay. Diba? Yung ating mga mahal sa buhay. Na talagang sinasabi, ano bang mapapala mo dyan? Diba? Mas magaling pa magtrabaho ka. Diba? Aatin ka ng prayer meeting, magtrabaho mo na lang. Magpahinga ka na lang. Ano bang mapapala mo dyan? Pupunta ka sa linggo, sasamba ka, magtrabaho ka na lang. Kikita ka pa ng pera. Yan ang tao ngayon. Ayaw magbigay ng oras sa Panginoon. Ayaw magpagamit sa gawain ng Panginoon. Samantala, ang buhay ay galing sa Diyos. Galing sa Diyos ang buhay natin. Ang Diyos, maraming binigay sa atin. Hindi na mabilang ang binigay ng Diyos sa atin. Pero ang tao ay nananatiling madamot sa Diyos. Ayaw makinig ng salita ng Diyos. Ayaw sumamba sa Diyos. Ang gusto nila ay sila ang sasambahin. So in the verses ng Matthew 22 verse 6, many are called but few are chosen because they love dominion. They love degree. Ano sabi po dito sa verse 6? And the remnant took his servants and they treated them spitefully and slew them. So, sinasabi po dito, at hinawakan ng mga iba ang kanyang mga alipin at sila'y dinuwagi at pinagpapapatay. So mga kapatid, mga minamahal, many are called but few are chosen. Ayaw nilang sila'y magpapasabog. Gusto nila yung sila yung masusunod. Ayaw nila na sila'y ma-handle. Diba? Ang gusto nila sila yung nasa taas. Kaya talagang they love that dominion. Palibhasi mayroon silang kapangyarihan, sila yung may mga natapos, degree. Ang gusto nila sila yung magmamando. Ang gusto nila sila yung talagang mag-uutos.
So yun po pinapakita dito sa matalatang ito. Kaya sinasabi po na talagang marami ang tinawag, kakunti ang pinili. Pero salamat, talagang may mga Kristiyano willing sumunod. So ito yung dapat makita sa atin, yung ating willingness na sumunod sa Diyos. Magpasakop sa Diyos. There is one King, King of Kings and Lord of Lords. Iisa lamang ang hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Kaya nga nasabi ni John the Baptist, di ba? Tama ba? He must increase, but I must decrease. Si Kristo ang dapat mataas at ako ay mababa. So ang kapangyarihan ay kay Kristo. So may mga tao, dahil meron nga silang pinag-aralan, minamaliit nila yung gawain. That's right. May mga tao na dahil meron silang pinag-aralan, ang gusto nila sila magpapatakbo sa gawain. Diba? So yun po yung ibang tao, yung ibang Kristiyano. Nakakalungkot na talagang sila yung gusto nilang masunod. So mga kapatid, dito ay kung ano ang kalooban ng Diyos. At yun lamang po nais kong makita ninyo. Sinusunod ko lamang kung ano yung kalooban ng Diyos. So si Kristo, kaya ako po'y talaga nagmadali na ito po'y ma-organize. Kasi gusto ko may taas dito, pangalan ng Panginoon Jesus. Jesus Christ, Bible Baptist Church. So, yun po mga kapatid, na yung mga anak ni Kuya Renner, talagang yun, sabihin na natin kung titignan mo, malinis, di ba? May pinag-aralan. Pero nung nagkaroon po kami ng ano tawag sa program na yun na ginawa doon, na kami yung naglinis ng kanal, nagwalis ng daan, clean-up drive ba? So basta yun ang aming ginawa dahil na mag-anniversary. So nakita ko, pantay-pantay kami doon. Walang mayaman, walang mahirap, walang may pinag-aralan, walang hindi, di ba? Na hindi nakapag-aral. So sila, kung si pastor ay nagwawalis sila. Kung si pastor ay nagdadakot ng damo, nagdadakot sila. Naglilinis ng kanal, naglilinis din sila. So pantay-pantay. So walang may pinag-aralan at walang hindi nag-aral. So kaya mga kapatid, mga minamahal, many are called but few are chosen. Ayaw ko sa ministry, paglilinisin ako ng pastor. Diba? Ayaw kong batin dyan. Kami ay init na init, mag-aakay ng kaluluwa. So mga kapatid, yun po yung mga anak ni Kuya Renner. Tatlo yun. At ngayon, anong buhay nila? Napakaganda ng buhay nila. Isang doktora, isang dentist, at isang custom graduate, board passer, at siya na yung nagmamanage ng RO Ilagan Logistic. So mga kapatid, mga minamahal, pinagpapala ang nagpapasabot sa Diyos. Pinagpapala. And then mga kapatid, next, tingnan po natin, few are chosen. Bakit kaya? So, few are willing. Una po, willing to be servant. Kakunti yung talagang gustong maging alipin. That's right. Pero ang tao naman, lahat naman tayo duman dito sa pagiging alipin. Oo, maaaring ikaw ay may posisyon sa isang company. Let's say for example, ikaw ay OIC, ikaw ay collector. Magandang pakinggan, collector, field representative, diba? Sales, anong tawag doon? Sales marketing ba yun? O sa sales ka, gano'n ba? Sabihin natin, marketing assistant. Yan. Marketing ka, marketing. So, ang gandang pakinggan. Diba? Pero, maganda lang pakinggan. Pero ang suma total pa rin yan, oo, mayroon kang posisyon, servant pa rin yan. Kasi mayroong nag-uutos sa iyo, mayroong nagpapatakbo sa iyo. Servant pa rin yan. Iniba lamang ang tawag. Tingnan ninyo, dati ang tawag sa mga Pilipino na sa ibang bansa, domestic helper. So ginawa ng overseas Filipino worker. Pero anong trabaho sa ibang bansa? Di ba? Janitor or katulong. So pinaganda lang ang tawag.
So, servant pa rin yan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, mas pipiliin ko maging servant ng Panginoon sapagkat ang pinaglilingkuran ay tunay, buhay at makapangyarihang Diyos. Diyos na talagang kayang tumulong sa atin, kayang magligtas sa atin, kayang magpahaba ng ating buhay, kayang magbigay ng lakas at kalusugan sa atin. Pero yung mga kampaning yan, sasabihin nila may benefits, may SSS, may PhilHealth, may pag-ibig, wala akong pag-ibig. Diba? Pero sa kinakaltas yan, sa inyo din naman galing yan eh. Tapos kapag kinailangan mo pahirapan ng pagkuha, ang dami pa mga application form na pipilapan. Pero sa Diyos, Psalms 46 verse 1, tinan po natin, Psalms 46 verse 1, God is our refuge, a very present help in trouble. So talagang kapag lumapit ka sa Diyos, laging on time ang tulong ng Diyos. Ang Diyos kapag tinawagan mo ay laging siyang sumasagot anytime, anywhere. Ay yung mga kampaning yan, sa gabi ba, may istorbo mo yan? Di ba? Hindi mo naman yung matatawagan sa gabi. Yung mga kampaning yan. Pero ang Diyos, kahit 10 oras ng gabi, tumawag ka sa Kanya, tutulungan ka niya. Kaya sabi po dito, God is our refuge and strength. So ang Diyos ang ating lakas, ang Diyos ang ating kanlungan. Kaya kung ako sa inyo, mas pipiliin kong maglingkod sa Diyos. Mas pipiliin kong magpagamit sa Diyos kaysa sino man tao. A very present help in trouble. So, sunod na po yan. Salita yan ng Diyos eh. So, kaya ang tumatawag sa Panginoon ay naliligtas. So, lagi niyo naman narinig sa akin, naranasan kong bang umutin. Umatid pa ako na ng prayer meeting yata o prayer vigil. Nagtaka ako, bakit gano'n? Umatid ako ng prayer vigil, nag-pray naman ako, bakit ako binumungod? Di ba? Pero pagsubok yun eh. So, at ang isinigaw ko nga po ay pangalan ng Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, iligtas mo ako, yun ang sigaw ko. So, nung may sigaw ko yun, bumalik ang aking katawan sa pagkakatulog at nagising na ulit kinabukasan. So, a very present help in trouble. Kahit ako'y nagmumotor, nagpe-pray ako, tumatawag ako sa Panginoon, Panginoon, dadaan ako dito. Tulungan mo ako. So, pagdating ko doon, talagang tinulungan ako ng Panginoon. Pinalampas ako sa checkpoint. Pandemic yun, Brother Marcom. Siyempre, kapag pandemic, kanya-kanyang schedule yan. Halimbawa, ang Agoncillo, pupunta ng Lemery, ang schedule ay Martes. Tapos ang Kalaka, kung pupunta ng Lemery, ang schedule niya ay Miyerkules. So kanya-kanya schedule. Eh ako yung taga-Agoncillo, Lunes ay nandun ako sa Lemery. So sabi ko, paano ganito? Mayroong nag-chat sa akin na member, Pastor Jazz, punta ka dito. Kaya bago ako pumunta, Panginoon, paano gagawin ko dito? Sigurado makakapagsinungaling ako dito. Yun agad sinabi ko sa Panginoon eh. So tuloy ako. And then pagdating sa checkpoint, ang ginawa ng Panginoon sa akin, hindi na ako pinapagsalita. Pagdating ng checkpoint, napulol na ako, gano'n ako. Sabi ng pulis sa akin, ay, lampas na ikaw. Hindi ako makasagot eh. So, yun po. Kaya mga kapatid, mga minamahal, tumawag ka sa Panginoon, a very present help in trouble. So mga kapatid, yun po, few are chosen because few are willing to be servant. Kakunti ang gustong magpalipin, kakunti ang gustong maglingkod sa Diyos. Kaya talagang minsan kapag Sunday afternoon kakunti bumabalik. Sana kung talagang gusto nating magpaalipin, sumunod sa Diyos, yung todo na. Lubos-lubusin na natin ang pagsunod, ang pagiging alipin ng Diyos sapagkat tayo po ay nasa huling araw na we are in the last days. And then, few are chosen because few are willing to be submissive. Kakunti talagang gusto magpasama ngayon kasi nga may mga ulo eh. Gusto nila silang masunod. At kakunti ang gusto magpasama. Ano sabi ng Bible? Sa Philippians chapter 2 verse 13 nga, tingnan natin. Philippians chapter 2 verse 13 or I think mga 11 yan. 11. Ayan, 14. Yan, 14.
Sabi po ng Bible, do all things without murmurings and disputing. You are chosen. Why? Kasi kita ng Diyos na ito, reklamador to. Ito talagang murmuring to. Di ba? Ito, tamporitis pa to Ito, tamaritis pa. Ito, appendicitis, murmuritis. Di ba? Kita ng Diyos Kaya minsan, kapag marami yung nawawala dito sa church, at yung talagang hindi na bumabalik at yung sabihin na natin mga nagbabackslide na, iniisip ko na lamang nililinis ng Diyos Sinasala ng Diyos, inaalis ng Diyos yung mga appendicitis na ito, yung mga tamporitis na ito, tamaritis na ito, murmuritis na yan, inaalis, sinasala. Yun po iniisip ko minsan. Kasi sa totoo lang, kung tayo po magkakasabay-sabay dito, lahat, every Sunday, puno na to, 100 yan, kulang ang upuan. Kasi binibilang ko, alam ko yung mga nabaptize dito, alam ko yung mga umaattend dito. Nasa isip ko yan. Tingnan natin, John 15, verse 2, 3, 4. Yan po yung iniisip ko, sinasala, nililinis ng Panginoon yung gawain. Many are called, but you are chosen. Every branch in me that beareth not fruit, He take it away. Amen. So inaalis ng Diyos yung mga sanga, mga miyembro na hindi nagbubunga. Yes, it's right. Kaya kung mayroon po nawawala dito, minsan yan na lamang iniisip ko. Amen. Kasi ayaw nga magpagamit Reklamador, nagko-complain, nagmumurmur. And then verse, sabi pa dito, and every branch that beareth fruit, ang mga sanga na nagbubunga, He purgeth it, that it may bring forth more fruit. So nililinis pa ng Diyos yung mga nagbubunga, yung mga nagpapagamit. And then verse 3, now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can ye, except ye abide. Amen. So mga kapatid, mga minamahal, talagang kung tayo po'y lahat ay nagpapagamit, willing magpagamit, willing sumunod, puno na to. That's right. Amen. Talagang 100 na tayo, yan ang ating magiging attendance every Sunday. Amen. Pero ganun pa man, salamat sa Panginoon, nililinis walang magagawa to. That's right. Diba? Na kahit talagang lagi ko silang i-Bible study, i-invite papunta sa church, ay kung talagang ayaw, so talagang nililinis, sinasala. Amen. So mga kapatid, you are willing to be submissive. Kasi ang nature nga ng tao, kasi reklamo, kami tinuro sa nung high school, nung kami ay nag-o-present ng plibo pa kami sa CAT. Obey first before you complain. Eh ngayon, complain muna bago sumunod Yan ang mga nature ng tao. Complain muna. Kaya ang hirap, kung complain muna tapos susunod, mas magaling pang hindi na sumunod. Kasi yung pagko-complain sa magulang, di ba, kung yung mga anak ay nagko-complain at ayaw sumunod or nag-complain muna tapos bago sumunod, di ba, nakakasama ng loob. Sana maisip ito ng mga kabataan ngayon. So itinuro nyo sa amin, obey first before you complain. Mas maganda, obey first, no complain. Yun ang mas maganda. Obey first, no complain. Brother Brian, alam ko, mapapakinggan mo yan. Dahil ikaw ay sundalo, ituturo yan sa inyo, obey first before you complain. So mga kapatid, yan ang nature ng tao. Kaya talagang marami ang inaalis ng Panginoon. Talagang nililinis, sinasala ng Panginoon ang ministry. So, few are chosen because few are willing to be submissive. And then, Revelation 17:14. Tingnan po natin. Revelation chapter 17, verse 14. Matatapos na po tayo. They shall make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them. For He is Lord of lords and King of kings. And they that are with Him are called, and chosen, and faithful. So many are called, but few are chosen because few are willing to be sincere. That's right.
Kukunti yung may desire sa puso na maging tapat sa Panginoon. Sana nga lahat tayo may desire na maging tapat sa Panginoon. Sana ang bawat isa tinatanong sa kanyang sarili, paano ba maging tapat sa Panginoon? Panginoon, gusto ko maging tapat sa iyo. Tulungan mo ako na maging tapat sa iyo. Kasi dito sa Bible, ilan ang mga tao or Bible character ang sinabing tapat sa Diyos, tapat sa Panginoon. Isa na diya si Daniel, tapat sa Diyos, sa Panginoon. Si Timothy, isa na rin yan. Sinabi ni Pablo na talagang si Timothy ay faithful in the Lord. So sa ating panahon ngayon, maraming Kristyano ang hindi naghangad maging tapat sa Panginoon. Sana lahat tayo magkaroon ng desire sa puso natin na maging tapat sa Panginoon. So, you are willing to be sincere. Kakunti. At kasi nga, mas pinipili nila ang kasalanan sa mundong ito. Mas pinipili nila sundin ang kanilang sarili. And then sa pagtatapos, mga kapatid, mga minamahal, in conclusion, many believers are busy in this world. Kaya kung babalikan natin ang Matthew 22, verse 5, but they made light of it and went their ways, one to his farm, another to his merchandise. Busy sila sa mga gawain sa mundong ito. Busy sila sa mga activities sa mundong ito. Kaya kakunti talaga ang pinili. Marami ang tinawag. Many believers are busy in this world, and then 2 Timothy chapter 4, verse 10, for Demas had forsaken me, having loved this present world. Amen. So nagpaka-busy si Demas. Diba? So mga kapatid, many believers are busy in this world. Many believers are backslider. Marami si Kristyano ngayong backslider. Turning to sin. Kaya talagang kukunti ang pinili. Maraming naligtas, maraming tinawag na maglingkod, pero kakunti ang pinili. Kasi backslider, Jeremiah 3:12 to 14. Jeremiah 3:12 to 14. Kaya pag-pray po natin ng mga kapatirang nanlalamig at talagang matagal na natin hindi nakakasama, baka talagang yan maging backsliding na, backslider. Go and proclaim these words toward the Lord and say, return, thou backsliding Israel. So, sabihin na natin ang Israel ay yung church. So, nangyayari naman sa church talaga yun. Maraming backslider. Saith the Lord, and I will not cause mine anger to fall upon you, for I am merciful, saith the Lord, and I will not keep anger forever. So, ganun po maawain ang ating Diyos. Kung yan lamang mga backslider na yan talaga magbabalik, puno ito. Diba? Puno ito, itong church na to, itong building na to. So maraming backslider. At ngayon, nasabi nga ng Panginoon, sabihin sa kanila na kung sila'y magbabalik sa akin, eh talagang hindi na ako magagalit at yung aking awa, ang tawag dito yung mangyayari. Verse 13, only acknowledge thine iniquity. Aminin lang, pagsisiyan lang yung kasalanan, di ba? At talagang maaawa ang Diyos ang Panginoon. Only acknowledge thine iniquity, that thou hast transgressed against the Lord thy God, and hast scattered thy ways to the strangers under every green tree, and ye have not obeyed my voice, saith the Lord. So marami ang hindi sumusunod ngayon. Verse 14, turn, O backsliding children. Kaya minsan, alam nyo, ang simula ng pagbabacksliding o pagbabackslider, kapag iniwan na talaga yung ministry dyan, minsan nagdedire-diretso na yan. Dati nasa Kuwait, di ba? So, doon na yung nagsisimula eh. Para bang pinuputol na yung sinulit na nagdudugtong. So, doon nagsisimula po yun. Kaya sana, pag-pray po natin na walang mag-backslide dito. Amen. So, turn, O backsliding children, saith the Lord, for I am married unto you, and I will take you one of a city, and two of a family, and I will bring you
to Zion. Then next, many are called but few are chosen. Many believers are bitter. Bitter eh. Maraming Kristiyano ngayon bitter sa kanilang bitter. Dahil pang ang palaya. Diba? Tingnan po natin ang ating pong Bible sa James 3:14 to 16. And then next po diyan ang Ephesians 4:31. So James chapter 3:14 to 16. 14, verse 14. But if ye have bitter, yan, envying and strife in your hearts, glory not and lie not against the truth. This wisdom descended not from above, but is earthly, sensual, devilish. Verse 16, for where envying and strife is, there is confusion and every evil work. So marami ang mga Kristiyano talagang bitter, hindi makapag-move on. Kaya talagang napapabayaan ang ministry. Iniiwan ang ministry. Diba? Kaya sa inyong apat, alam nyo talagang may kapighatian sa ministry. Maaari sinabi ng Bible, there is joy in serving Jesus. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Pero may kapighatian dito. Pero ganun pa man, manatili kayo. So babasahin ko po sa Tagalog ang James chapter 3 verse 14. At sabi po nga dito sa Bible, verse 14, ngunit kung kayo'y mayroong mapapait na paninibugho at pagkakampi-kampi sa inyong puso, ay huwag ninyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Verse 15, hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa sa laman sa dyablo. 16, sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Ay mga kapatid, nais ng Diyos sa ating nagkakaisa. Walang division, walang bitterness. Ephesians 4:31, para matapos na tayo, gutom na kayo. Ephesians 4:31. Tingnan po natin ang Bible. Kaya mga kapatid, isipin mo, Kristiyano ka, may ikaw ay mananampalataya. Isipin po natin yan. 4:31, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Amen po ba? Bilang mga Kristiyano, talagang hindi ka dapat bitter at yung ating pananalita, wala tayong masasaktan dapat. Amen po ba? Alisin natin yung mga evil speaking, be put away from you. So mga kapatid, sa pagtatapos, alam nyo bakit sila bitter? They are emotionally led, not spirit-led. Romans chapter 8 verse 14. Romans chapter 8. So, ang mga Kristiyano ngayon, talagang ang pinapansin ay yung kanilang emotion. Yun ang tinitingnan eh, nasaktan. Roma 8:14. Nawala, Roma 8:14. Roma chapter 8 verse 14, sabi po dito, nandiyan na ba kayo sa amen? Tapos na tayo. For as many as are led, so many lang, hindi lahat ng Kristiyano ay led by the Spirit. At ang iba ay talagang sabi po dito, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. So, ang iba nga po ay emotionally led. Si Kristo hindi naging emotional po yan. Diba? Galatians chapter 5 verse 18. Galatians 5:18. So, si Kristo sa dami ng kahirapang pinagdaanan, siya'y nilibak at talagang kinutya, hinamak, pero hindi siya naging emotionally led. Kaya mga Bible student, maaaring hindi kayo maalala ng inyong members sa inyong birthday. Di ba? At maaaring hindi kayo makakatanggap ng love gift minsan. Pero huwag kayo maging emotionally led ha. So, verse 18. But if ye be led by of the Spirit, ye are not under the law. So, dapat Spirit-led po tayo, not emotionally led. To God be the glory, tayo po ay tumayo.
Tayo po lahat ay umuko, pumili, tayo po manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat sa gabi ito. Sa inyo pong banal na salita na nahayag. At dalangin ko po kung ang mga bawat isa na narito po ngayon ay kinausap, I pray na matanggap po nila ang inyong pong banal na salita ng maluwag sa kanila pong puso. Na ito po ay magtulak sa kanila upang mabago ang kanilang buhay at alisin sa buhay ng bawat isa ang anumang negative emotion, negative attitude. Sapagkat hindi kami magiging mabunga, hindi kami magiging effective sa aming pong paglilingkod kung hanggang ngayon ay meron kami mga negative attitude na itinatago sa aming pong mga sarili. Salamat sa mga Bible student na narito na nagsuko ng kanila pong buhay. Umaasa po kami nananampalataya na ang bawat isa, hindi lamang po mga Bible students na ito, ay patuloy mo pong bibigyan ng kalakasang espiritual. Na ibubuhos mo po sa amin ang mga pagpapala at pagkakalooban mo po kami ng knowledge at wisdom na palalakasin mo po ang aming pong pananampalataya. At dalangin ko po na hanggang sa pagbabalik ng aming pong Panginoon Hesus, matagpuan po kami na matapat na naglilingkod sa inyo. Salamat po Ama, inarapat mo na muli makatayo dito sa likod ng pulpito. Salamat na kayo po siyang patuloy na kumikilos. At dalangin ko po na patuloy mo po ang samahan at gabayan. Hindi ko po kaya na mag-isa ang inyong pong gawain. Aking ipinagkakatiwala sa inyo ang gawain po dito sa mataas ng kahoy. At ang aking dalangin ay gamitin mo lang po ako para sa inyong kapurihan at kaluwalhatian. At ikaw siya makita sa buhay ko. Banal na Espiritu, puspusin mo po kami pangunahan. At dalangin ko po Ama, patuloy mo po tingin ang panalangin ng bawat isa. Ibinabalik ko po sa iyo Ama ang lahat ng papurit pa sa salamat. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Hesus. Amen.